Sinasabing kapag ang babae ay buntis, dalawa ang dapat pakainin. Pero paano kung ang sustansyang nakukuha ng kanyang katawan kulang pa para sa isa? Ganito ang kalbaryo ni Jesusa. Gutom na ang katawan, gutom pa ang sinapupunan. 7 buwan na siya buntis at nagpapasuso pa sa sanggol na si John Mark. Tanghali na pero hindi pa siya nakakakain. Hinihintay niya ang pagdating ng kanyang asawa na si Noli. Tapos nananguha na siya ng tahong. Pagkatanghali, saka na kami makabinta ng tahong. Sa ilalim ng dagat ng Baseco nangunguha ng tahong si Noli. Wala siyang sapat na gamit, pero hindi niya iniinda ang talim ng tahong na isa-isa niyang kinukuha. May 4 na miyembro ng kanyang pamilya kasing naghihintay sa kanyang pagbabalik upang makakain. Hapon na nang makabalik si Noli mula sa pangunguha ng tahong. Tahong. 10 lang. Ito naman ngayon ang ilalako ni Noli. Salamat. Magkano yung kalahati yung bigas? May kalahati. Basta. Sa nahuli pong tahong ni Mang Noli sa araw na ito, nakapagbenta na po siya ng 2 plastic halagang 20 pesos. Nakabili na po siya ng kalahating kilong bigas. Ito po ngayon ang pagsasaluhan nilang mag-asawa at nung 3 nilang anak. Hindi na nag-atubili si Noli at Jesusa. Agad nilang niluto ang unang kain nilang mag-anak. Nagsalo sila sa kanin at bagong. Kulang ang pagkain pero pinauna ni Jesusa ang mga anak. Ang tira ng mga anak ang parte niya. Gutom man, kailangan pa niyang magpasuso sa bunso. Noong taong 2003, mahigit 26% ang tulad ni Jesusa na mga nagbubuntis na kulang sa nutrisyon. Ang issue, tulungan natin ang nanay na magkaroon ng pagkain sa hapagkainan ang buong pamilya para magagampanan niya ang papel niyang mag-aruga sa kanyang anak. Dito sa Pilipinas, mahigit 3 milyong Pilipino ang gutom. Tira lang po itong kainin niya. Kaya nga paglabas dito, siguro malnourished itong batang sa tiyang ko. Kasi mahina po siya magalaw. Tapos, siyempre gutom ko lagi. Unfortunately, I heard the story. 7 months pregnant, no prenatal check-up. Ipinasuri namin siya sa isang espesyalista para malaman ang kalagayan niya at ng batang nasa kanyang sinapupunan. Sa unang pagkakataon na aninag namin ang mukha ng bunsong anak ni Jesusa. So, baby boy po ang ating baby. Pero nalaman rin namin, malnourished na rin ang bata. Based on the last menstrual period, kung kakalkulahin natin, 33 weeks to 34 weeks na po dapat. But based on the size of what we had seen on ultrasound, parang lumalabas, ito ang average niya, 24 weeks and 2 days lamang 10 po. weeks, so 10 weeks behind Yes, ang bata? Sinasabing ang breastfeeding ay isa sa mga solusyon para masugpo ang gutom. Breastfeeding, especially exclusive breastfeeding, meaning nothing except breast milk from birth hanggang 6 months, that's the best anti-poverty option available to a mother, to a family. Pero dito sa Metro Manila, isa lang sa bawat 100 ina ang nagpapasuso ng hanggang 6 na buwan. Alas 6 ng umaga, nagsisimula ang araw ng pamilya Mata sa pag-inom ng tag-isang sachet ng kape at powdered chocolate. Matabang man ang tsokolating inumin ng kanyang 4 na anak, sa mga pamilyang tulad nila, sapat na raw ang mainitan ang kanilang sikmura. Isang kaminero o tagawalis ng kalsada si Jocelyn.
231 piso kada araw ang kanyang sahod. Pero 2 buwan niya na itong hindi nahahawakan. Trabaho pinasukan namin eh. Kahit mahirap, kahit mainit, tanggapin. Kaysa nakatungang pa sa bahay. Sasakat lang ang ulong mag-iisip. Habang kumakayod si Jocelyn, nagluto naman ang panangalian ng asawa niyang si Antonio. Ito na yung panangalian, tapos yung pangapunan, utang na lang kami ng gulay. Maswerte pa raw sila ngayon dahil may noodles. Madalas kasi, hinging sabaw lang mula sa tindahan ang kanilang ulam. Kinabukasan, inabutan namin kanina ang agahan ng pamilya at may tigpipisong sitsaron pa. Sa lagay na ito, sagana na raw sila. Ang kailangan mo, halimbawa, 40 nutrients every day at hindi yun maibibigay ng isang pagkain kagaya ng noodles. Kailangan kumain ka ng iba-ibang klaseng pagkain araw-araw. Tinatawag na hidden hunger ang problemang ito. Mayaman sa carbohydrate pero kulang sa protina.